Ito na naman ho ako, kakampagin ko na naman kayo sa nangyaring rally kahapon. Kanina diyan sa atin sa Pilipinas. Nagrarally, peaceful rally daw dahil sa corruption na nagaganap. It's either kay Marcos ka o kay Duterte ka. Yun lang ang lumabas. Dalawang yun. Ilang dalawang yan ang pinamimilian ng tao. Ako personally wala akong galit. Hindi ako galit kay Marcos, hindi ako galit sa Duterte, kay Sara, hindi ako galit. Wala akong inaano na politician. Galit ako sa political dynasty na umiiral sa atin sa Pilipinas. Ngayon, bakit ho ba may mga bumoto kay Marcos? Bakit ho ba may mga bumoto kay Sara Duterte? Unang-una ho, dapat pala nung ko pa ginawa itong pagsasaliksiko sa mga namumunong ito sa atin sa Pilipinas para na-share ko. Ito, tingnan nyo ang aking natuklasan sa pagre-research ko about kay Marcos, sa current president ngayon ng Pilipinas, at saka kay Sara Duterte. Pero tatanungin ko muna ho kayo, kayo ba ay bumoto kay Robin Padilla, kay Bong Revilla, o kay yung sa Estrada? Kung kayo ho ay hindi bumoto, bakit ho hindi kayo bumoto? Unang-una ho siguro sasabihin nyo, artista yung mga yan yun ho isang requirements kaya hindi kayo bumoto. Pangalawa, alam naman ho natin siguro ang education nila. Pero ito ho natuklasan ko sa ating presidente ngayon, yung education niya. Tingnan nyo. Ito ho ang education ni President Ferdinand Marcos, Bongbong Marcos, 1960s to 1970s. Yung early school niya ho, umattend siya sa LaSalle Green Hills. And later on, sa World School sa UK, sa Benedict, doon po siya pumasok sa institution. 1975 to 1978, nag-aral po siya sa Oxford University sa England. Nag-aral po siya ng philosophy, politics, and economics. Pero hindi po niya natapos. Hindi po niya natapos yung kinuhang yung kurso. Yan po nakalagay, did not complete. Noong 1979 to 1980, ito po yung inano niya, nag-enroll siya sa Wharton School sa University of Pennsylvania para kumuha ng Master of Business Administration. Pero hindi rin ho niya natapos yun, yung programa na yun. And then, noong 1980 po, pumasok siya sa University of the Philippines College. Pero hindi niya rin ho natapos yun. Ngayon po, siya po ay umattend sa Oxford University, pero hindi po siya nakagraduate doon. Nakakuha po siya ng special diploma in social studies. Certificate lang po yun, which is 1 year or less than 1 year. Yun po ang tinapos ni President Bongbong Marcos. Ngayon po, consider na high school pa rin siya. Hindi siya vocational, hindi rin college. So consider na high school graduate pa rin po siya. So bakit po, kung narinig nyo si Robin Padilla, si Lito Lapid, si Bong Revilla, ang mentality po ng karamihan, dinadown sila. Pero pagdating kay Bongbong Marcos, parang iba yung dating. Parang wow, ina-expect po natin na mataas ang pinag-aralan compare kina
Hindi ko dinadown dahil high school graduate sila. Ang ibig ko lang po sabihin yung mentalidad ng tao. So, ibinoto si President Marcos dahil iba yung dating. Dahil Marcos, hindi na sila nag-research. Marcos yan political dynasty. So yun po yung tinapos ni President Bongbong Marcos. Well, tinatawag po sila sa title nila as respect. Pati po si Vice President Sara Duterte. Lahat po sila tinatawag ko as respect kasi may respeto po ako sa mga politician na yan. Pero ayaw ko po sa political dynasty. Lilinawin ko po. Dahil yan po ang nagpapahirap sa bansa, ang political dynasty. Baka naman po sabihin ng iba na baka naman ako'y Sara Duterte. Si Bongbong Marcos lang ang ni-research ko. Di ipapakita ko po sa inyo ang school history ni Sara Duterte. Ito po yung kanyang education. She earned Bachelor of Science in Respiratory Therapy from San Pedro College sa Davao po. Nakagraduate po siya noong 1999. So college graduate po siya. And then kumuha po siya ng law degree. She began law studies at San Beda College School of Law. Nag-transfer po siya sa San Sebastian College at nag-obtain niya po ang Bachelor's of Law. Doon po siya nakagraduate at board passer nga po pala siya. Kaya siya ay naging lawyer actual. Ayun po, kung ang basehan po natin ay ang education, mas higit na lamang po si Vice President Sara Duterte kaysa kay President Bongbong Marcos sa education. Kasi po ako, pwede akong mag-enroll sa Wharton, pwede akong mag-enroll sa lahat ng school na pinasukan ni President Bongbong Marcos. Pero hindi ko po kayang tapusin yun. Dahil hindi po ako makakapasa. Money, pwede ako mag-enroll. Umatend ako ng klase, hindi ko kaya, so hindi ko natatapusin. So maaari pong ganun na nangyari. So kung quality of education lang po ang pagbabasihan natin, mas lamang po si Vice President Sara Duterte. Pero again, wala po akong kinakampen sa kanila dahil ayaw ko po sa political dynasty. Ngayon, baka naman sabihin ng iba na hindi naman sa education yan kung gaano sila kagaling as a politician. Ngayon po, nag-research din po ako. Ginawa ko yan na as parang grade sa school. Tingnan po natin kung ipapakita ko po sa inyo kung ano yung grade noong dalawa. Tingnan po natin, comparison. Ito ang ginawa kong class report, political class report kay President Bongbong Marcos at kay Vice President Sara Duterte. Yan po, kung nakikita nyo po, talagang pinag-compare ko tong dalawa. Yan po ang score nila, isang 75 at isang 70 sa lawmaking. Ito po 55 at saka 60. Yan po ay kumbaga sa school, ang 75 po na grade ay pasang-awa. Kagaya po ito 55 flood control, yung education and social policy. 68 po kay President Marcos at 65 kay Vice President Sara Duterte. Yan po yung mga grade nila. Puro fail po. Ito po, dito sa foreign policy. Sa foreign policy po, pasado si President Marcos, 80%. At bagsak pa rin po si Vice President, 70%.
Yan po, kung makikita nyo itong mga record na to, kumbaga sa school, hindi po sila pasado. Ang mga grades po nila, puro bagsak. So, kung sa school po, ang grade ni President Marcos ay below o pasang-awa. Pero sa politiko daw po, kung yun doon naman sa grade, 70% ay average, pero not yet good enough. At ganyan din naman po lumabas sa grade ni Vice President Sara Duterte. Parehas po sila not good enough. Parehas po silang 70. Kumbaga sa school, hindi pa pumasa. Kaya wag po tayo magtaka kung bakit nangyari ito sa Pilipinas, yung ganyang klase na flood control, budget corruption. Kasi nga po, kung sa school, pasang-awa. Yan po ang namumuno sa ating bansa ngayon. Ganyan po. Baka nga po mas magaling pa po yung iba na mga ordinaryong tao na at least naka 80, 90, kumbaga sa school grades. Ang namumuno po sa ating bansa ngayon ay kumbaga sa school ay pasang-awa. Ganyan po yung presidente at yung vice president, even though natapos po siya ng lawyer. So, dapat po nakikita natin yan, yung mga performance nila. Hindi po dapat talaga kailangang masunod ang political dynasty, dahil marami hong matatalinong Pilipino, marami hong masigit na karapat-dapat na maging leader ng bansa. Kaya nga lang hindi nagkakameron ng pagkakataon dahil sa mentality na dapat ay political dynasty. Huwag po natin payagan na ang Pilipinas ay pangunahan o pamunuan ng mga iilang pamilya, ng mga dynasty. Huwag po tayong pumayag doon. Hindi po yayaman ang ating kabuhayan, hindi po aasenso ang Pilipinas kung pananatilihin po natin ang political dynasty sa Pilipinas. Tandaan po natin, hindi po sapat ang education. Even though kailangan po natin na kailangan yung leader ay may sapat na education requirements po yan, pero kailangan din po natin ang performance. Kailangan kita natin yung performance nito, kapaki-pakinabang ba to, magaling ba to bilang leader. Kung matagal na siyang politician, ano ba yung na-contribute nito na ikabubuti ng bansa? Baka naman ulit sinasabi ko, baka ilang generation na yan na politician, pero iilan pa lang ang na-contribute nito para umasenso ang bansa. Bagsak po ang performance. Kumbaga sa grade sa school, 70 fail, 75 pasangawa. Wag mo naman po tayong pumayag na ang magiging leader ng ating bansa ay pasangawa lamang. Marami po diyan na karapat-dapat. Encourage po natin sila na tumakbo. Hindi, baguhin po natin ang mentalidad ng tao. Hindi mo po kailangan ng pera para ikaw ay tumakbo sa politiko. Baguhin po natin. Ang kailangan mo, ang credentials para ikaw ay tumakbo sa politiko, sa politics. Credentials po. Yun po ang unahin natin, huwag yung pera. Dahil kung bibigyan tayo ng pera, 1,000, 2,000, 3,000, alam naman po natin na namumuhunan yan 100 times, 1,000 times ang balik niyan kada isang piso. Kaya baguhin na po natin kung gusto nating umasenso ang Pilipinas. At pag-asenso po ng Pilipinas, pag-asenso ng mga Pilipino. Tandaan niyo po yan. Salamat po.